Amen. Tayo pong magsimula ng pag-awit ng papuri sa Panginoon. Song number 12 po. Hymn number 12. This is my Father's word. This is my Father's word. And Psalm 24. Okay po, song number 12. Okay po, ready, sing. This is my Father's word, and to my listening ears, all nature sings and round me rings the music of the Spirit. This is my Father's word. I rest me in the thought of rocks and trees, of skies and seas. His hand the wonders wrought. This is my Father's word. The birds their carols raise, the morning light, the lily white, declare their Maker's praise. This is my Father's word. He shines in all that's fair, in the rustling grass I hear him pass. He speaks to me everywhere. This is my Father's word. Oh, let me ne'er forget that though the wrong seems so strong, God is the ruler yet. This is my Father's word. The battle is not done. Jesus who died shall be satisfied, and earth and heaven be one. Ngayon mo sa akong awit. Song number 270 po. Hymnal number 27 po. 270. Who? Mark 7:37. Who flung the stars out into space and hold them in their proper place? Who flung the stars out into space and holds them in their 270 po, ready, sing. Who flung the stars out into space and holds them in their proper place? Who like a curtain stretched the sky to make the place for birds to fly? Who sends the wind and sun and rain to nourish fields of golden rain? Who forms
forms the seed that makes the wheat and give us daily bread to eat. Oh, in the winter sends the snow, oh, tell me who, if you should know, who has designed its lovely flake? What wondrous power did it take? Who made the never-ending sea? Who formed the grass, the vine, the tree? Who made the cattle on the hills and creeping things in rocks and rills? Who holds all things within his hands? Who owns all houses, fields, and lands? Who keeps our soul its passing earth? No man has this almighty power. It is the Lord and He alone. Man has no glory of his own. We have no goodness we can claim, so let us publish His great name. Last stanza po. He takes a sinner vain and wild and makes him as a little child, subdues his will and guides his feet, and draws him to the mercy seat. Let all creations lift its voice, and in the Lord let us rejoice. Let all His works praise and confess the glory of His righteousness. Morning po. Let's continue our scripture reading po from the book of Psalm, chapter 84. How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts! My soul longeth ye, even fainted for the courts of the Lord. My heart and my flesh crieth out for the living God. He, the sparrow, hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O Lord of hosts.
my King and my God. Blessed are they that dwell in thy house. They will be still praising thee, Selah. Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them, who passing through the alley of Baca, make it a well, the rain also filleth the pools. They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God. O Lord of God of hosts, hear my prayer, give ear, O God of Jacob, Selah. Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from them that walk uprightly. Last verse. O Lord of hosts, blessed is the man that trusted in thee. Salamat po sa ating nabasa. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Amen. Sa akong awit. Song 330 po, Come Thou Fount. 330. Come Thou, 330 po, 330. Ephesians 1:3. 330 po, Come Thou Fount. Come Thou Fount of blessing, to my heart to sing. Come Thou Fount of every blessing, to my heart. Okay po, ready, sing. Come Thou Fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise mine Ebenezer, hither by thy help I'm come. And I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, interpose his precious blood. Last stanza po. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Run to wander, Lord, I feel it. Run to live the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Amen.
morning po mga kapatid. Tayo po'y muling mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating pong pag-aaralan ay ikadugsong ng ating dating topic 2 weeks ago. Nung una po ay about sa marriage couple. Ano po ang ating topic? Ngayon po, tutuloy po natin God's original design in marriage naman ang ating tatalakayin mga kapatid. At sa ating po mga Bible, sa Matthew chapter 19, verse 4. Babasahin ko po mga kapatid. And he answered and said unto them, have you not read that he which made them at the beginning them male and female? And said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. And then verse 7. They say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away? He said unto them, sabi po ng Panginoon, Moses, because of the hardness of your heart, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committed adultery, and whoso married her, which is put away, that commit adultery. So yan po ang ating pag-aaralan mga kapatid. Makikita po natin dito na kinukonfirm po at ini-establish po ng Panginoon yung original design in marriage. Na nung una po kasi ay male and female. Makikita po natin dito na ipinakikita ng Panginoon yung monogamy, hindi polygamy in marriage. Pag sinabing monogamy, isang lalaki sa isang babae lang, at isang babae sa isang lalaki lang. So yun po yung ibinabalik ng Panginoon, kasi dito ay umaapila yung mga Pariseyo na bakit daw inalaw yung sa kautusan ni Moises yung divorce. So pag-aaralan po natin yan mga kapatid. So ang biblical guide po natin lagi ay ang Biblia, at ang maliwanag na yung ating binasa dati pong text sa Genesis chapter 2, halos ito rin po yun, binabanggit ng Panginoon, na kapag yung biblical guide sa marriage po ay kailangan makita natin. Yan po yung ating unang pag-aaralan. For this cause shall a man leave father and mother, sa verse 5, and cleave, magki-cleave siya sa kanyang asawa, yung lalaki. So, ito po yung only time na yung lalaki, when giving in marriage, may leave to his parents. Yan lang po yung time na sa isang lalaki na iiwan mo ang iyong magulang kapag ikaw ay Kaya hindi po tayo naniniwala doon sa mga full-time na iiwanan ang magulang dahil magpo-full-time sa church. Tapos ang responsibility mo sa magulang mo, nasa poder ka ng magulang mo. Yan sabi po ng Bible, sa pag-aasawa po iiwan ang magulang. Ang liwanag po niyan, for this cause shall a man leave father and mother. Kailan? Pagkiklib siya doon sa kanyang asawa. Ayan po, dahil ito pong separation na to, bakit kinakailangan mag-separate bakit kinakailangan mag-leave o iwan ng lalaki ang kanyang parents, ang kanyang mother, ang kanyang father? Kasi ito po ay pwedeng sabihin yung physical separation po ito. Siyempre, magtatayo sila ng sariling family. It can be yung separation of authority, pati yung authority, wala na yung authority ng head ng family. May another head of the family na uli kapag nag-separate. Hindi kasi pwedeng sa isang kaharian o sa isang tahanan dalawa yung authority, yung dalawang lalaki ang may authority. So kailangan iiwan. So magkakameron din ng separation of authority at magtatayo siya ng another authority. May authority yung sa kanyang asawa, then magkakapamilya sa kanyang mga anak. So yun ang wala na sa authority ng parents o especially ng head of the family, ng father. So then isa pang bagay, bakit se-separate? To build their relationship strong.
para yung kanilang relationship lalong mapagtibay, yung babae at lalaki. And then, to learn how to manage their own home sa kanilang ano. Kasi pag lagi nakadepende rin sa magulang, hindi rin maganda. Kasi parang hindi ka matututo masyado. Hindi maganda yung ano. Kasi hindi biblical eh. Hindi ka sumusunod sa Bible. And then, siyempre, pag nag-separate, to have an intimate bonding sa asawa mo. Sino nga yung dati nating natapos na ano na pag-aaral noong nakaraan, ang pinakamalapit na tao sa puso at sa buhay mo, siyempre yung pinag-isa ng Panginoon, naging isang laman kayo. Walang iba kundi ang iyong asawa, yung iyong napangasawa. Dapat lang ito dadaan sa legal. So, parents, kapag nag-asawa na po ang inyong mga anak, leave them to the Lord and always pray for them. So, pabayaan mo na sila sa Panginoon. Magtatayo na sila ng sarili, wag mo na masyadong yung tawag dito, pangungunahan, didiktahan. Kasi alalayan lang, nahingi ng counsel. So para din po itong church organization, mga kapatid, itong marriage. Na when a mission became a local church, upon organization, she leave his mother church. Diba? Yung authority, nasa mother church pa ba? Wala na rin. And cleave to the Lord. Magki-cleave na siya sa Panginoon. So ganyan eh. Kaya dapat matutuhan din natin yung sa family. May kaugnayan din sa church eh. Saan ba kinuha yung qualification ng isang mangaral, di ba? Family. Kasi mahalaga yung family, tapos yung church. At saka yung mag-asawa, si Christ at saka ang church. So napakahalaga niyan eh. Hindi dapat nadudumhan yan. Hindi po dapat sinisira ng tao yan. Yung kasal na yan. Kaya po pag ang church ay naging demission pa lang siya, hindi pa siya church, tas inorganize na siya bilang church, ano na po siya, separate na po siya sana. Maging independent na po sila. Ayun po sa mag-asawa. Kayo po ay independent na wala na po kayo sa authority ng inyong magulang doon sa time na yon. At ang magulang nyo naman, hindi naman ibig sabihin na babaliwalay nyo. Makakarating po tayo doon. Ipagtanaw po ng utang na loob. Lalo pa when doon sa time na old age na po sila. So yan po yung nakita natin dito na para pong church organization. Example po sa Acts chapter 11. Tingnan po natin. Dito po sa Acts chapter 11, nung nag-mission po ang mga kapatid nung unang panahon, 11 verse 22. Ang sabi po dito, then tiding, ito po yung mga nangalat na dispersed po due to persecution. Then sa verse 22, then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas that he should go as far as Antioch. Who when they came and had seen the grace of God, doon sa mga mission, was glad, natuwa sila, and exhorted them all, and exhort sila, that with the purpose of heart, they would cleave unto the Lord. So, inayos niya, at itong Antioch na to, itong church na to, itong mission na to, naging church na po ito. Pagdating sa 26, binabanggit po dyan, church na po yan. Kaya po ito, and when they found him, and brought him unto Antioch, and it came to pass that the whole year, they assembled themselves with the church, and taught much people, and the disciples were called Christian first in Antioch. So pag inorganize na po yan, parang ito pong verse na to, who when they came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all, and that with the purpose of heart, they would cleave unto the Lord. Though, ang isang lalaki, lumakip sa kanyang asawang babae, sumeparate sila sa magulang para mag-build ng strong relationship, intimate bonding, matuto silang mamuhay ng independent. Hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka man lang dadalaw sa magulang mo, may mga family reunion, para ding church yan. Di ba, yung mission, pag naging na-organize na as a local church, visible church, hindi po ba nagkakameron din tayo ng mga church fellowship doon sa pinanggalingan natin church, o kaya nagpapa-Bible conference tayo para yung mga kapatid sa pananampalataya sa iba't ibang pamilya o iba't ibang churches na na-organize, di ba nagtatagpo-tagpo sa isang lugar at nagkakameron ng parang reunion or fellowship or conference. So, maala na po. Ganun din po sa family. Hindi naman ibig sabihin na kakalimutan na natin sila. Ayan po kasi ang itinakda ng Diyos sa pag-asawa Ibinabalik po ng Panginoon yung sa Genesis Pero gano'ng katagal ng panahon ng Genesis chapter 2, Genesis chapter 1, chapter 2.
tapos ganong panahon pagitan ng panahon ng Panginoon sa Kristo, bakit siya ang ginagamit? Bakit siya yung turo na ini-establish ng Panginoon? Bakit hindi yung kay Moses na inalaw na mag-divorce? Actually, polygamy. Sa Old Testament, maraming ganyan. Kahit mga men of faith, heroes of faith, polygamous sa mga yan. Kaya pagdating sa sexual morality, ewan ko lang kung may ginagamit sa Old Testament ang New Testament na example. Example sila in faith, heroes of faith, tulad ni Gideon, Abraham. Pero pagdating sa pag-aasawa, bihirang gamitin. Kung meron man ay hindi malimit men of faith sila. So yan po mga kapatid, kailangan pong babalikan din naman, alagaan din natin ang ating parents, especially during their old age. So yan po ha, hindi ibig sabihin na ihiwalay ka, wala ka ng pakialam sa magulang. Hindi po ganun, mga kapatid. Mali po yun. Paano kung ang magulang tumanda na tapos walang-wala, sino mag-aaruga naman doon? Hindi po ibig sabihin na wala nang pakialam. Ganun din po sa mga charges. Kita niyo po, ang example natin, na kahit na organized na tayo, may mga time na kailangan pa rin natin ng tulong ng mga mother church or other churches. Hindi man mother church, other churches. Minsan nahihinga natin ng payo, minsan nahihinga natin ng counsel, at minsan naman ay pwede rin nating turuan pag sila naman ang nalilihis. Di po ba? Kasi household of faith po yan. Ganon din po sa mag-asawa na humiwalay sa magulang. Hindi ibig sabihin na so favorite kayo, wala na akong pakialam kahit kailan sa inyo. Hindi po gano'n. Mali po yan. Kaya tingnan po natin. Tatanaw tayo ng utang na loob. 1 Timothy chapter 5, verse 4. Kasi ito yung mga, ang istorya nito, ang tinatalakay dito ni Paul sa kanyang sulat, mga bao, yung mga widow na baka mapabayaan Ang widow po kasi, ang record sa Bible, sa 1 Timothy chapter 5, pag above 60 years old at wala nang inaasahan, wala nang mga anak na mag-aaruga, wala nang mga apo, siyempre, yan ay church ang dyan. Lalo't yung mananampalataya yung widow ha, pero may mga qualification. Dapat naging asawa lang siya ng isang lalaki. At noong mga panahong yon, kustumbre, naghugas ng paa ng mga saints, gumawa ng mabuti. Ayan po, mababasa niyo po yung mga sinasabi kong yan sa 1 Timothy. At isa pa dito, pagka sila'y nasa katandaan na, magulang natin, ito po yan, ito hindi dapat maging pabigat sa church kapag meron pang mga mahal sa buhay na pwede mag-aruga. Ang sabi po rito, but if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home and to requite their parents, for that is good and acceptable before God. So kahit humiwalay na tayo sa ating magulang, dumadating pa rin po mga kapatid na kailangan nating balikan ng ating parents. Kapag sila'y dumating na doon sa nangangailangan na ng ating aruga, nakanda kung paano tayo inaruga ng ating parents, nung tayo hindi pa naikakasal, nung hindi pa tayo bumubukod para mag-asawa, babalikan din po natin sila. Ayun ang sabi po rito, to learn first to show piety at home and to requite their parents, to requite. Tapos ito ay acceptable in the sight of God. Sabi, yung pagsalitang piety, to be pious towards parents, to respect or to support. Yan po yun ang ibig sabihin ng salitang piety. And then, yung salitang requite, ito yung ginawang ka ng mabuti ng iyong magulang, nung pinalaki ka, tumanaw ka naman ng ganti ng utang na loob sa kanila. Huwag mo silang pababayaan during their old age. Yan po. Kahit may asawa ka na, kahit nakabukod na kayo, kahit may intimate bonding na kayo, kahit strong na kayo bilang mag-asawa, kahit wala pa kayong anak. Kasi ang pinag-isa, hindi kasama pa doon ng anak Yung dalawa pinag-isa hindi naman kasama doon yung children. Yun ang kasal. Yun ang kahalagahan. Na doon ibabalik ng Panginoon sa ganung kalalagayan. So, pagtanaw ng utang na loob. So, hindi pwedeng ang hindi lang maganda yung parents, kakakasal yung pinapag-asawang mga anak, masyadong pinangungunahan. At siyempre, pag ikaw ay bumukod naman, wag mo masyadong pangunahan din ang iyong parents. Kaya nga, bigyan niyo sila ng kalayaan sa Panginoon. So, yan po ang biblical guide in marriage. When given in marriage, leave the father and mother, then cleave to your wife.
Parents, don't overrule them. Nakaseparate na sila. Ibang authority na yon. Don't dictate them. Huwag niyo sila masyadong diktahan. Don't control them. Huwag niyo sila masyadong kontrolin. Ganon din naman yung humiwalay sa magulang. Huwag masyadong marunong pa. But guide them, yung parents dahil bago pa silang kasal, and support them when they ask for counsel. When they ask for guidance. Katulad din ng church na na-organize, yung mission na na-organize ng isang mother church o ng isang recommending o sending church. Di po ba, wala namang masamang alalayan yung inorganize na church ng mother church. Lalo kita naman natin na tapat ang mother church. At sometimes dumadating yung mga pagkakataon na kailangan mo humingi ng counsel sa kanila sapagkat sila yung matatandang church at mga pastor, mga elder. Na sila yung ginagay talaga. Bago ka pa, ay ginaid na sila ng Panginoon ng matagal ng panahon. Hindi masamang humingi ng guide. Katulad ni Paul, nung nagkakaproblema ang Korinto, humingi sila ng guidance at humingi sila ng counsel kay Paul. Kaya nga nasulat yung 1 Corinthians. Yeah. Do not overrule them, but support, help, and guide them if they ask for help. Tapos show your agape. Ipakita mo yung iyong pag-ibig sa kanila. Sa iyong daughter church kapag nangangailangan sila ng tulong, ng help, Ganyan naman sa mga pamilya. 'Di ba? Sa mga family, may nagkasakit, ma-opera, nagka-cancer. Di po ba bago humingi sa labas, di po ba within the household of yung mga kapatid sa member ng pamilya, kahit may mga kanya-kanya ng pamilya, di ba humihingi ng tulong? Ganon din po tayo bilang church. Ganon din po kung paano yung mag-asawa na napahiwalay at nagkapamilya, kailangan din magtulungan. Ganon din po ang mga churches. Kaya nga natin, una kong itinuro sa inyo dati, yung mission ng church for the poor saints. Kasi dumarating kahit ikaw ay maganda ang trabaho, pag ikaw ay dinat na ng mga karamdaman, magiging poor ka din sa takdang panahong yan. At sino tutulong? Household of faith. Katulad sa family, sa mag-asawa na humiwalay, pwede pa rin magtulungan. Pwede pa rin tumulong at pwede pa rin silang tulungan. Pero hindi sila pwedeng panghimasukan o kontrolin o diktahan ng mga kapatid mo na may kanya-kanyang pamilya. Yan po mga kapatid ang Biblia. Kaya dito, tingnan niyo po, may concern dito sa John chapter 2 John chapter 1. Dapat ganito po, concern lang. 2 John chapter 1, verse 4. Ayan. Sabi po rito, I rejoice greatly that I found of thy children walking in truth as we have received a commandment from the Father. Hindi po ba pagka ang mga anak sa pananampalataya, especially yung mga lumabas na mga churches sa isang mother church, di po ba nagre-rejoice greatly sila kapag ang kanilang mga anak o yung mga lumabas sa kanila, mga daughter churches ay lumalakad sa katotohanan. Kagaya ni John na natutuwa siya. So, yan po yung maganda natin. Sa ganun pa man, nagtutulungan, ang original design talaga ng Panginoon sa mag-asawa ay and sabi ng Panginoon sa 19 verse 5 ng Matthew, yung text natin kanina, and said, for this cause shall a man leave father and mother and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Kailangan alam na natin yung biblical guide sa pag-aasawa. Then pupunta po tayo doon sa original design. So nakita natin to be separated from the parents. Ano po? Pagkakasal. Maliban na lang sa atin po, ito po sa itinuturo sa Bible po Alam naman po natin na pagdating sa Bible, usually mga Israel. And then tayo po, ma-adapt natin to kahit tayo mga Gentile na napabilang na rin po tayo sa spiritual Israel kapag tayo ay binigyan ng pananampalataya ng ating Panginoong Kristo. So, kailangan makita rin po natin itong design ng Panginoon na pwede po natin itong i-apply at dapat po natin i-apply talaga. Sabi rito sa Matthew chapter, God's original design established or confirmed by the Lord. Ito po, i-confirm ng Panginoon. Dito sa Matthew chapter 19 verse 6, wherefore, they are no more twain. So, yung mag-asawa na na-separate at nag-cleave sa isa't isa, but one flesh.
What therefore God hath joined together, let no man put asunder. Ito yun, ang dapat nating malaman, manotice kapag pinag-isa na ng Diyos. Sabi rito, what therefore God hath joined together in marriage, let not man put asunder. Huwag hatiin o paghiwalayin ng tao sapagkat in marriage, pinag-isa sila ng Diyos. Kaya hindi po binibigyan natin ng pahalaga o minamali natin at kinokondem po yung divorce at yung mga polygamous act ng pag-aasawa sa mag-asawa. Mayroon kasing pag sinabi pong join together, sa pamamagitan lang po ng kasal yun. They shall be one flesh. God hath joined them together, pinag-isa sila ng Diyos. Let not man put asunder, or let not man put or separate. Ito po yung original design ng ating Diyos, na hindi natin pwedeng baliin o likuin. At ito po ay dahil sa ito instituted o itinakda ng Diyos, sabi ng Hebrews chapter 13 verse 4, it is honorable above all. Honorable in all, sabi po. Ibig sabihin, most precious ang kasal. Honorable in all. Kaya kung gusto mong maging honorable ang pagsasama, magpasakop sa itinakda ng Diyos. Marriage. Dumaan ka yan. Kasi, yung mga warmongers at adulterers, God will judge. Hahatulan ng Panginoon. Kung gusto mong makaligtas sa hatol ng Panginoon, huwag kang mapabilang dito sa warmongers at adulterers na sinasabi sa Hebrews chapter 4 at chapter 13 verse 4. Hahatulan niya ng Panginoon. Pag sinabing warmongers, pornos, galing sa Greek word na pornos, means fornicator or male prostitute. Kapag ang isang lalaki may kinakasama na hindi dumadaan sa kasal, ang tawag sa kanya ay pornos, fornicator or male prostitute. And adulterers. Ito tumutukoy ito. So yan po yung original Greek meaning. So huwag po tayong maging nauso ngayon yung law bender, yung mga huwag tayong maging law twister, mga kapatid. Kasi dito, tingnan niyo po dito, balik po tayo doon sa text. May umaapila akala naman nila makakalusot sila sa Panginoon. Chapter 19 verse, nasaan yung apila? Sabi rito, sa verse 7, ito nasabi na ng Panginoon, gusto pa nilang dumibati sa Panginoon They say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? Kita mo, nag-drop ng name si yung Pariseyo sa harap ng Panginoon. Ginamit niya si Moises. Bakit? Sinabi nila sa kanya, bakit nga pinag-uutos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghiwalay at ihiwalay ang babae? Itong mga Pariseyong ito, siyempre nataka sa responsibility. Sa Old Testament kasi, nakikita ko kahit man of faith, may lumalabas na maraming asawa Minsan, si Jacob, 2 asawa. Ang gusto nito mga ito, i-divorce. Siyempre, pag dinivorce mo, wala ka na responsibilidad dyan. Mas matindi pa to sa polygamous, itong divorce na to. Bagamat napakasama rin ng polygamous. Yung polygamy, yung pag-aasawa ng marami. So, pupunta po tayo dyan mamaya. So, note, itong question na to, itong pagdadrop nila ng name ni Moses, paggamit nila ng pangalan ni Moises para sila umapila at para bagang gusto nilang sila ma-justify yung kanilang divorce. Iba kasi ang divorce na gusto nito mga Pariseyong ito Ang divorce, inalaw lang ng Panginoon, sabi rito, ng Panginoon sa verse 8, iwanan muna natin yung apila sa verse 7. He said unto them, Moses, because of the hardness of your heart, ginamit din ng Panginoon. Ginamit din ang pangalan ni Moses, ginamit din ng Panginoon. He said unto them, Moses, because of the hardness of your heart, suffered you to put your wives. Si Moses ang nag-permit to put your wives. But from the beginning, it was not so. Sa Genesis,
na instituted at in-establish ng Panginoon sa Genesis chapter 2. Hindi ganon sabi ng Panginoon. Dahil sa katigasan ng inyong mga ulo, ng inyong mga gulugot, ng inyong puso, dahil sa inyong kalibugan, at ayaw ng responsibility, ayan ang nangyari. So nakita po natin, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, inallowed, pinermit ni Moises, pero walang directive will ang Panginoon or walang direct command ang Panginoon ng divorce. Pwede sabihin natin, bakit yung mga hari? Baka humadaan na natin yun. Ba't maraming asawa? So, itong tanong na to, na umaapela sila, sinagot na ng Panginoon dahil sa katigasan ng inyong puso. Pero ang sabi rito sa verse 9, and I say unto you, whosoever shall put away his wife, yung ihiwalay mo ang iyong asawa, hindi po pwede. Except, ito lang ang po pwede, except it be for fornication, kapag siya'y nakiapid, and shall marry another, committed adultery, and whoso married her, which is put away, that commit adultery. Ang sabi po rito, at sinasabi ko sa iyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid. Kasi kamatayan lang ang po pwedeng maghiwalay sa mag-asawa Yung pinag-aralan natin na nakaraan. 1 Corinthians 7 verse 10 to 11, or 9, 10, 11, and verse 39 ng 1 Corinthians. At binanggit din natin yun sa Romans chapter 7 verse 2, 3. Yan, 2, 3, 4, mga ganun. Yan po, nandiyan, kahit ilista nyo, makikita nyo po yun doon. So yan po yung yan po ang mga verse na kung saan ay kamatayan lang. Pero dito, inalaw. Kapag nahuli mo ang iyong asawang babae na nagpo-fornicate ng adultery, yun ang Pero, kung gusto mo pa siyang mahalin, mas maganda. Nasa chapter 2 nasa chapter 2 po yun ang, tawag dito? Nasa chapter 7. Chapter 7 ng 1 Corinthians. Makipagbalikan ka sa kanya. Tiisin mo, magparaya ka, lalo humihingi ng sorry. Ayan ang po. Para may asawa ka ulit. Kaysa mag-asawa ka ng iba, pangangalunya na yun. Di ba? Mali na yun. Low bender ka na nun. Para ka ng pariseyo nun. Yan ang gusto ng mga pariseyo At ang gusto pa ng pariseyo mga kapatid, tingnan nyo po, hindi naman ito ang gusto nilang itong batas na itong sinabi ng Panginoon na except for fornication Gusto nilang ihiwalay ang kanilang asawa for every cause. Hindi lang doon. Marami. Sabi rito sa verse 3, the Pharisee also came unto him, tempting him, tinutokso ang Panginoon, and saying unto him, ito sabi sa kanya, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Bawat kadahilanan. Naaayon ba sa batas na nahiwalayan ang kanyang asawang babae sa anumang kadahilanan? Anong sagot ng Panginoon? Doon sa huli, sa verse 9, hindi. Except for fornication. Yun lang. Yun lang ang po pwede. Doon lang po pwedeng maihiwalay. Yan po ang bakit po na sa Old Testament may mga okay, tama. Yung polygamy, divorce, hindi po ina-allow dyan ng Bible. Yung pong divorce and polygamy is not God's commandment but man's invention. Dahil sa katigasan ng inyong ulo, suffered him to put away your wife sa kautusan ni Moises. Pero hindi yun ang sa simula. Hindi yun ang itinakda ng Diyos. Hindi yun ang in-establish sa Garden of Eden. Isang lalaki para sa isang babae lang. Meron ba tayong mababasa sa Old Testament na anumang commandment na ina-allowed na may utos ang Diyos na mag-multiply kayo ng inyong asawa? Kasi minsan may mga tayo bakit yung mga kings? Si David. May narinig ako, pinipreserve daw yung lahi ng kings. Pero may utos ba ang Panginoon na mag-multiple wives? Multiple, yung
paramihin ang iyong asawa ng legal dahil para ma-preserve ang lahi ko, ang lahi ng king, or yung ibang reason, patriarchal, mga patriarch sa Old Testament ay nasa kanila kasi yung authority. Kaya gusto nila mapasama sila doon sa katulad ni Judah, si Tamar. So bakit nag-anyong patutot si Tamar? Sa mga patriarch, sinasabi nila, yan ang mga nakikita kong pangangatwiran nila at norms daw yun sa Israel. No? Walang iniutos sa Bible na direct command sa kautusan ng Diyos sa kanyang mga anak na mag-asawa ng marami. Kahit sa hari, tingnan niyo po, 17:17 ng Deuteronomy. Tingnan po natin. Deuteronomy 17, verse 17. Pero yung una munang talata, dito po tungkol sa hari, kasi dito hindi niyo alam kung hari o ano eh. Sa verse verse 10. Thou shalt in any wise set him king over thee. Hari po ang tinutukoy dito. Tingnan natin kung iaalaw ng Panginoon. Kung may command. Whom the Lord thy God shall choose, one from among thy brethren, shall thou set king over thee. Ito yung ilalagay nilang hari. One from among your brethren. Thou mayest not set a stranger over thee, wag sa iba, which is not thy brother. Ayan, yan ang pagpili nilang hari. But he shall not multiply horses. Yan dapat ang hari ha. Ito yung utos. But he shall not multiply horses to himself, nor cause the people to return to Egypt, to the end that he should multiply horses. For as much as the Lord hath said unto you, ye shall henceforth return no more that way. Huwag kayong babalik doon. Neither shall he multiply wives, ang hari. Hindi pwede sa Tagalog, ni huwag siyang magpaparami ng mga asawa, upang huwag maligaw ang kanyang puso, katulad niya si Solomon, kaya naligaw dahil sa dami ng asawa. Ni huwag siyang magpaparami ng pilak at ginto. Kung paano hindi siya dapat magparami ng horses, ng pilak at ginto, para bumalik sa Egypt, para bumalik sa kasalanan, hindi siya dapat, hari siya, magparami ng asawa. Yan ang utos ng Bible. Yan ang direct command. Pero yung magpapreserve yung lahi ng kings, dahil siya kings, kaya pinarami inutos ng Panginoon, walang ganong utos. Itong utos, neither shall he multiply wives to himself. Kung magpaparami ng asawa kahit hari. Ay bakit si David, lingkod ng Diyos, a man after God's own heart, ay ang daming asawa, lalo na yung kanyang anak. Sarili niyang kagustuhan niya. Man's invention. Kaya, tingnan po natin sa Ecclesiastes chapter 7 verse 29. Ayan, sabi po rito, Lo, this only have I found that God hath made man upright, but they have sought out many inventions. 7:29. Yan po. They sought out many inventions. Invention lang po ng tao yan. Kaya nga, ipinahintulot ni Moses, because the heart, kayo may gusto, because of the hardness of your heart. Matitigas ang inyong ulo. Matitigas ang inyong puso. Yan. So, man's desire, ano po yan? Hindi po yan sa... bakit si King David? Yan na nga po. Sino ba mga asawa ni King David? Sa 1 Samuel 18:27, first wife, si Michal. And then, 1 Samuel 25:39, second wife, Abigail. Yan po yung mga asawa niya. Ahinoam, third wife, 1 Samuel 25:43. At may mga iba pa. At panghuli si Bathsheba. 1 King chapter 11 verse 3. Sa ano naman, kay Solomon naman po ito. Si Bathsheba, 2 Samuel 12:24. Yan po yung mga verse na kung saan maraming asawa si David. Pero siya lang ang nag-decide mo. Kagustuhan lang yan. Pinutos ba ng Panginoon na tingnan niya at kunin mo si Bathsheba nung matingnan niya doon sa bintana ng kanyang palasyo, doon saan, na nagwawas sa bat? Hindi, walang utos na gano'n. Sariling invention yun, sariling diskarte yun ni David. Tapos si Solomon, the king, ilan ang asawa ni Solomon? 1 King chapter 11 verse 3. 700 ang asawa ni Solomon. At sa daming asawa ni Solomon, nakuha pa niyang mambabae, 300 ang babae. Grabe.
Sabi nga ng isang kapatid, sa isang nga, namumroblema ka na eh. 700 pa to. At nakapambabae pa, concubinate, concubines pa na 300. 700 ang asawa, nakuha pang mambabae, at 300. Abay, kulang doon ng sakit sa ulo noon. Kulang doon ng 2 hektaryang pampalakas ng katawan, tsaka sakit sa ulo noon. Bihira. Sa isang lagi na nag-aaway, yung pang 700. Paano mo i-manage yun? Ang bihira. Yun ang yan ang polygamy. Hindi po yan ina-allowed sa Bible. At tingnan po natin kung pag maraming asawa, tingnan po natin. Si David, dahil maraming asawa, nagkaanak siya sa iba't ibang asawa niya, ano nangyari? Away-away, di po ba? Di ba ni-rape ni Amnon, si Tamar, na kapatid ni Absalom? Tama. Na anak naman ni David sa ibang asawa niya. Anong ginawa naman ni Absalom doon kay Amnon? Pinapatay, pinamurder. Tapos dahil si Absalom, sino ba yung mga agaw ng kaharian kay David? 'Di ba? Ganyan po. At saka silusan niya na mag-asawa. Sakit. Kaya sakit sa ulo ni David ito. At saka yung kay Bathsheba, yung ginawa niya kay Bathsheba, hindi pa siya nakontento doon sa mga yon. Panghuli si Bathsheba. Nakuha pa niya pinakuha niya si Bathsheba, sinipingan, pero may asawa, at ang asawa ay si Uriah. At si Uriah, anong naging dahil sa pagpaparami nga, gusto niya ng maraming babae sa buhay niya. Pinamurder niya si Uriah at inilagay sa pamamagitan ng maiting na labanan, frontliner. Napatay. Murder ang ginawa niya eh. Dahil sa yan ang mga pag-asawa. Ang mga verse po niyan, yung kay Amnon, siya po ay sa 2 Samuel 3, po yon. Siya po yung anak ng third wife ni David na si Ahinoam. Si Amon, ni-rape si Tamar sa verse 2 Samuel 13, verse 1 to 10 at saka 11 to 14. Parang sister-in-law, ano pa po tawag doon sa hindi mo yung kapatid sa ina, yung sister-in-law po ba? Tawag doon. Yun. Yan, ni-rape niya. Ay kung sariling kapatid, may iwas-iwasan yun. Ay hindi tunay na kapatid. Nagsakit-sakitan dahil may nagpayong subtil kay Amnon na papapasukin at pag anuhin ng tinapay si Tamar at tapos dinahas. Yan po yan ang magiging problema kapag marami kang asawa at marami kang anak sa iyong iba't ibang asawa. At si Solomon, sa 1 King chapter 11, tingnan po natin. Solomon. Kaya pag hindi ka bumalik sa original design ng Panginoon, na in-establish sa New Testament ng ating Panginoon, niyan ang mangyayari. 1 King, nasaan na po ba ako? 11, verse 4. Sabi po rito, sa verse 4, For it came to pass when Solomon was old, and his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of David, his father. Kasi si David, kahit paano, kahit na problema na marami sa mga asawa at anak, hindi naman na-turn si David sa Panginoon. Hindi siya sumamba sa ibang Diyos-Diyusan. Pero itong si Solomon, napasamba kay Astoret sa verse 5. Ayan. At sa verse 8, tingnan po natin, talunan natin ng konti, for the sake of time. And likewise did he for all his strange wives, which burned incense, ito sa yung mga kabit niya, yung mga babae niya, and sacrifice unto their idols. Iyan ang nagtalikod ng Kaya malungkot ang naging buhay ni Solomon dahil lang sa kanyang karamihan, napakaraming asawa ni Solomon. Yan po. First occurrence ng polygamy, si Lamech. Siya ang una nag-practice niyan. Sa Genesis chapter 4 verse 19. And Lamech took unto him 2 wives. Yan. Si Ada at saka si Sila. Yan.
Yan po yung unang record sa Bible na 2 wives, polygamy. Then sumunod, si Jacob. Si Jacob po ay hindi lang isang asawa. May utos ba ang Diyos kay Jacob na Jacob? O may kautusan ba ang Diyos na si Jacob ay mag-asawa ng dalawa? At anakan din niya yung dalawang alipin ng kanyang dalawang asawa? Wala. Actually, si Jacob, ang gusto niya, ang mahal niya si Rachel. Si Raquel. Pero hindi si Raquel ang ibinigay ni Laban after na makapagsilbi siya ng 7 years. Nanulungan siya. Naging servant siya ng 7 years. Pero nung gabi, ang ibinigay pala sa kanya, si Leah. At pag numakita niya, si Leah, ang nasipingan niya. Pinuntahan niya si Jacob. Si Laban. Dinaya siya, tingnan natin dito. Walang utos ang Diyos na magparami. Meron kasi pong tinatawag tayong God's permissive will. Hinayaang mangyari ng Panginoon. Kasi kahit nga naman yung Maya, hindi babagsak sa lupa nang walang approval ng Panginoon. Lahat po kasing bagay sa mundo ay may kapahintulutan ng Panginoon kung bakit nangyayari. Ngayon, pero walang direct command. Wala siyang direct command. Pag may direct command, kung tawagin ito, yung tinatawag ng iba, perfect will or directive will. May direct command eh. Pero yung nangyayari, pwedeng sabihin natin, may decree ang Panginoon. Before the foundation of the world, katulad ng ginawa ng mga salarin, makasalanan sa ating Panginoon. Sino ang gumawa nun? Pero nakadecree yun, yung gagawin sa Panginoon, para tayo matubos. Pero mga makasalanan ang nagpako sa kanya. Ganon din po ito kay Jacob. Hindi iniutos ng Diyos, wala siyang direct command, na Jacob, mag-asawa ka ng dalawa para mabuo yung 12 lipi ng Israel na aking itinakda. Ito po, Genesis chapter 29, verse 25. Ang sabi po rito, and it came to pass that in the morning, behold, it was Leah. And he said to Laban, what is this that thou hast done unto me? Did not I serve with thee for Rachel? Wherefore then thou hast beguiled me? Dinaya mo, sabi, at nangyari, nasa kinaumagahan narito si Leah, at kanyang sinabi kay Laban, ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba kita pinaglingkuran? 7 taon yon, dahil kay Raquel, bakit mo ako dinaya? So, nakita natin. Pero walang direct. Command ng Panginoon na maging polygamous ang kanyang mga lingkod. Yun ay sarili nilang gusto katulad ni dinaya ng kanyang Kaya nagsilbi pa uli siya ng another 7 years para makamtan niya yung gusto niyang mapangasawa talaga. Walang iba kundi si Rachel. At maganda kwento yan kung bakit hindi tayo pupunta dyan. So nakita natin na hindi itong polygamy o polygamous ang original, kundi monogamy. Ibig sabihin, isang asawa lamang. Kaya tinutwist ng mga Pharisee ang batas ng Diyos eh. Kasi ang original design ng Panginoon ay ito, Matthew 19 verse 8. He said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives, but from the beginning, it was not so. In the beginning pala, sa Genesis, hindi pala yun ang batas ng Diyos. Hindi pala yun ang kalooban, hindi yun ang design ng ating Panginoon. Yung mag-asawa yung mag-divorce, tapos mag-asawa ka ng divorce, mag-asawa uli. Parang tumatakas ka. Di si Solomon, kung di-divorce na yun, ang dami niyang divorce. 700 na divorce. At meron pa siyang mga babae. Takas responsibility nga pa naman. Kasi di-divorce mo, wala ka ng doon. Ang responsibility mo na lang yung mga anak na lumabas. Pero yung asawa, wala ka nang pakialam doon. Asawa na uli ako ng iba. Parang gano'n. Katakawan sa laman yun. Ayan, hindi po yan ang Polygamy is not God's original design. Hindi po dinesign ng Panginoon. At adultery is prohibited by law. Concubinage is prohibited by law. Bigamy is prohibited by law. Live-in is also a sin prohibited by the law of God. And then sodomites is an abomination. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Abomination po yan. Kasalanan siya, pero
abomination pa. Yan po yung nakita natin. Yung adultery po kasi, sa Bible, ito po yung pag-aasawa yung halimbawa, babae na huli sa actual na adultery. Ganon din po ang lalaki, nagkakasala ng ano, kasi pag pumatol sila sa iba. Sa atin pong panahon mga kapatid, may tinatawag tayong yung polygamy. Legal po yan sa mga sa mga ibang ano, sa mga ibang Africa. Legal po yan hanggang yung iba hanggang 4 na asawa, basta pantay-pantay daw ang treatment, mga gano'n. Hindi natin alam ang kanilang batas. Pero sa ating sangka-Kristyanuhan, kasalanan po at sa Bible ang magparami ng asawa. Kasi tayo po ay mga lingkod ng ating Panginoong Kristo. So yung adultery, halimbawa, asawa mong babae, nahuli mo sa aktong pangangalo niya, sa atin po, sa ating batas, adultery po ang tawag doon, pwede mo siyang i-demand, pwede mo siyang kasuhan. Kulong yan. Kulong yan. Kung kakasuhan mo. Pwede mo rin naman patawarin kung nahingi ng tawad. Pero kung ano yan, kung tawagin yan ay ano, yung private sin or personal offense yan na ang pwede lang magkaso sa iyo diyan yung iyong kabiyak, yung iyong asawa. Hindi siya pwede. Ganun din sa concubinage. Lalaki naman ang nag-commit, iba ay pag sa batas ng tao. Lalaki ang nag-commit, pero kailangan mapatunayan mo, kailangan binabahay o may scandalous act. Ang pwede magano diyan yung asawa nila. Pero yung bigamy o yung polygamous yung pagpaparami ng asawa, nag-asawa ka ng dalawa, parehong kasal, nailusot mo yung unang kasal at ikalawang kasal, ang tawag doon bigamia. Bigamy. Pwedeng yung nakakaalam kasi hindi yan private sin Hindi public offense po 'yun. Public crimes, hindi po yung katulad ng sa mag-asawa na yung adultery, concubinage, yun po ay mga private crimes na pwede mong idemanda. Pero pagka yung bigamy, ito po ay may dalawang kasal na pagka meron niyang tawag na may tinatawag yung 15 years. Kung di ako nagkakamali, batas na pag nalaman mo within 15 years, pwede ka pang may allowance ka para magdemanda. Pero hindi ko alam, hindi ko matandaan kung sa bigamy yon o sa adultery, pero sa bigamy pwedeng magdemanda diyan kahit hindi yung asawa. Pag bigamy. Kasi public scandal yan public, sinisira mo yung record ng public Pag bigamy. Kaya hindi po bilang mga mananampalataya po mga kapatid, ay tayo po ay hindi dapat napapasakop sa mga ganyang ano po yan takbo po ng word system po yan. O po tayong may mga kaso po yan. Hindi po ako abogado, kaya siguro kung gusto niyo magtanong na lang sa abogado kung ano yung kaso o kaya mag-search sa mga Google niyo o sa internet. Pero yan po ay magkaiba. Yung bigamy at saka adultery at saka concubinage. Magkaiba po yan. Halimbawa, may kilala kang ganon, hindi ka naman asawa, pwede mo siyang pagbigam yan. Pwede kang magtano dyan. Kasi public crimes yun. So, yan po ang mga kapatid ang Kaya sabi rito, strict po ang Panginoon. Kaya tayo mga lalaki, o kayo mga babae, do not bend the law of God. Go back to the original design in marriage. Napakahalaga po niyan. Both Old and New Testament strictly or rigidly uphold monogamy. Yung isa lang sa lalaki at babae. Strict po dyan, as normative standard ng pag-aasawa, yung monogamy. Both Old and New Testament. Hindi naman hindi naman talaga binatas yan sa Old Testament. Kaya tingnan po natin sa Romans yung kanina basahin po natin yung sinabi ko kanina sa Romans chapter Ito po Ito po ang batas. Romans 7 verse 2. Sabi po rito, for the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth, but if the husband be dead, she is loose from the law of her husband. So then, if while her husband liveth, pag buhay pang asawa, she married to another man, she shall be called adulteress. Sa Bible, adulteress. Pero bigamy ito, dalawang kasal Tapos but if her husband be dead, she is freed from the law so that she is no adulteress or adulteress, though she married to another.
kung patay na ang kanyang asawang lalaki at mag-asawa siya sa iba, hindi na siya adulteress. Kasi hanggat nabubuhay ang iyong kabiyak, bound ka ng batas na yan. Pero pag namatay na, kalas ka na sa batas na yan. Dissolve na yung pag-aasawa. Isa pa po, 1 Corinthians chapter 7 verse 10. Sabi po rito, and unto the married I command, yet not I, but the Lord, let not wife depart from her husband. But if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. So ito po yung dapat kapag ka mag-asawa. Hindi niya, ngayon sa verse 39 po, tingnan po natin. Sa verse 39, the wife is bound by the law as long as her husband liveth. Parang yung sinabi rin ni Paul. Isa kasi ang sumulat nito, si Paul din nung sa Romans chapter 7, parang chapter 7 But if her husband is be dead, she is at liberty, may kalayaan na siya to be married to whom she will, only in the Lord. Ganito naman kapatid ang ating guidelines sa church bilang mga mananampalataya. Kapag namatayan tayo ng kanya-kanyang asawa, lalaki o babae, laya na tayo, pwede na tayong mag-asawa. Pero sabi rito, only in the Lord. So pinakikita rito na yung kahalagahan na hindi ka mapariwara bilang Kristiyano. Ang mas maganda pa rin mapangasawa ay mananampalataya. Same faith po, mga kapatid. Yan po yung standard sa Bible Kailangan talaga i-calibrate natin ang ating mga sarili, i-compare natin ang ating sarili sa standard sa Word of God. Kung tayo ay nakakalakad ng tama at kung tama ang itinuturo natin. Kailangan, ang pinaka-standard po natin ay salita ng Panginoon. At pag tayo ay malayo, hindi tayo pasok sa God's specification, kasalanan niya. Pagka malayo tayo sa standard. Dapat lagi tayong nasa standard, mga kapatid. Ano mga ating pag-aralan, ano mga ating gawin, maging sa pag-aasawa, ano yung original design? God's standard. Lalaki at babae lamang, at hindi polygamy at hindi ina-allowed ang divorce for any cause. For every cause, sabi. Yun ang apela ng mga Gagamitin pa nila si Moises. So, sa Israel, sa pag-aasawa po mga kapatid, sa Israel, ang kalakaran po dyan, kapag namatay, hindi katulad sa atin Kapag namatay ang asawang lalaki, yung babae, yung kapatid ng babae, na po pwede pang mag-asawa, yung wala pang asawa, siya yung kukuha doon sa kapatid na sa asawang babae nung namatay. Ayun, siya ang sasalo, yun. Siya ang sasalo. Ganun. Kaya hindi ka po pwedeng mamili. Ngayon, pwede ka naman tumanggi, pero ito, tingnan natin. Sa Israel po, tingnan natin ang batas sa Israel. Sa Deuteronomy chapter 25, verse 5. Ino muna ako. Sabi po dito sa verse 5, ayan, Deuteronomy 25 po pala, nasa Deuteronomy 5 po pala ako, ayan, verse 5, sabi po dito, if brethren dwell together, and one of them die, and have no child, the wife of the dead shall not marry without unto a stranger. Her husband's brother, yung kapatid na lalaki, ng kanyang asawa, shall go in unto her and take her in to him to wife, and perform the duty of a husband's brother unto her. Ito yung kung tawagin sa iba law of liberate marriage. And sabi rito sa 6, and it shall be that the firstborn which she beareth shall succeed in the name of his brother which is dead, that his name be not put out of Israel. Remember the story of Job, Boaz and Ruth. Hindi naman si Boaz ang nearest kin, hindi siya yung pinakamalapit kasi hindi naman siya kapatid talaga, kamag-anak siya. Meron pa nga mas malapit kay Mahlon, na asawa ni Ruth Kasi si Ruth ang napangasawa si Mahlon at si Chilio naman napangasawa si Orpa. Kung nagkakamali, baka magkabaliktad, pwede niyo okay correct. At yung namatay pareho yan, hindi naman mismo kapatid dalawa nga lang magkapatid si Chilio at saka si Mahlon. Then kamag-anak na yung sasalo.
maganda rin ang istorya ng Ruth. From chapter 3, diyan naganap yan. Diyan nanguna si Naomi hanggang chapter 4, yung pinakaparang kasalan. So nakita natin, nangyari yan kay Boaz. Then, and if a man, tapos sa verse 7, and if the man like not to take his brother's wife, kung tumanggi yung lalaki na kapatid o yung kamag-anak, then let his brother's wife go up to the gate of the elders, susumbong sa mga elders do sa gate. Yun ang authority sa Israel, yun ang government. And say, my husband's brother refused to raise up unto his brother a name in Israel. He will not perform the duty of my husband's brother. Ayaw niyang i-perform yung duty, yung batas ng Diyos. Sabi rito, then the elders of his city shall call him and speak unto him. And if he stand to it and say, I like not to take her, ayaw ko sa kanya, ayaw ko siyang kuning mapangasawa. Verse 9, then shall his brother's wife come unto him in the presence of the elders, sa harap ng mga elders, and loose his shoe from off his feet, tatanggalin ang kanyang pangyapak, and spit in his face, dudura siya sa mukha, and shall answer and say, so shall it be done unto the man that will not build up his brother's house. Ganyan na mangyayari sa isang lalaki na ayaw magtayo ng sangbahayan ng kanyang kapatid. At ang pangalan niya, kakutya-kutya, and his name shall be called in Israel, the house of him that hath his shoe loose. Ang tawag sa kanya, at ang kanyang pangalay katawagin sa Israel, ang bahay na hinubaran ng pangyapak. Bababa ang tingin. Kasi hindi siya sumunod doon sa patakaran. So nabasa ko, ko lang po itong mga patakaran ito sa Bible, na kailangan talaga patay ang asawa bago ka mag-asawa uli. At sa norms o sa standard ng Israel, sa kautusan ng Panginoon, ang sasalo ay kapatid. Sa atin, medyo karimari rin yun. Medyo hindi maganda yun sa atin. Pero bihira sa mga Gentile yung ganun. Pero sa Israel yun. Ang sa atin naman ay, pagpatay na, pwede ka mag-asawa, hindi na doon sa ating lipi, kundi only in the Lord. Do not equally yoke fellow to the unbelievers. Sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 14, 15. Doon ka rin kukuha sa mga mananampalataya. So maliwanag, the original design in marriage, ibinabalik ng Panginoon, ini-establish ng Panginoon. Kaya kinukondem ng Panginoon yung multiple wives at adultery, fornication, sodomites, kasi lalaki sa babae ang original design. Ngayon, uso na rin yung lalaki sa lalaki at babae sa babae. Manaig nawa, mga kapatid, ang original design ng Panginoon na ini-establish ng ating Panginoong Kristo sa New Testament. Pagpalain po kayo, magandang araw po sa inyo. Dahil po manalangin sa ating closing prayer. Brother Coco. Namin ito, hindi kami makayat ng salita.